Enrique lick me, taste me, Enrique, huminto si Enrique sa ginagawa at tiningala ang mukha ni Vanessa. Nakaposisyon ang bandang ibaba ni Vanessa sa tapat ng mukha ni Enrique. Bakit ka tumigil, Enrique? Hindi ko na kayang pigilan pa, gusto na kitang pasukin. Ngumiti si Vanessa saka humiga sa tabi ng binata, ngumuso siya sa direksyon ng kanyang ibaba, senyales na inutusan ng lalaking pamwesto na. Kagat-kagat ni Vanessa ang kanyang ibabang lobby at mahinang umungol nang ipasok na ni Enrique ang sandata nito. Biglang lumitaw sa kanyang isip ang mukha ni Amber. Please, Enrique, sige na, can't wait, ha? Mas lalong ginanahan si Vanessa dahil hindi pa rin umaalis sa kanyang isip ang gwapong mukha ni Amber, ang asawa ng kaibigan niya ang nakikita niya ngayon. Dahil sa tindi ng init na nararamdaman niya ay sinalubong niya si Enrique, ang lakas ng kanyang mga daing dahil iniisip niyang si Amber ang gumagawa nun. Amber, more, sige pa. Hindi niya napigil ang mas ambet ang pangalan ni Amber, pikit pa ang mga mata niya dahil sa sarap na nararamdaman. Dahil sa narinig na pagtawag ng ibang pangalan sa kanya mula sa bibig ng dalaga, niinis si Enrique kaya mas binilisan niya ang ginagawa. Mas lumakas naman ang mga ungol ni Vanessa. Amber, you're so good. Malapit na ako, harder. Napapahaplos pa siya sa katawan ni Enrique at kung saan-saan na lumalakbay ang kanyang mga kamay habang dumadaing at sinasalubong si Enrique. Hanggang sa sabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan. Sino si Amber? Sorry, Enrique. Sorry. Ngumisi ang binata. Sa gitna ng ginagawa natin, ibang lalaki pala ang nasa isip mo. What do you think of me, Vanessa? Ano ba talaga ako sa iyo? Pampalipas oras lang. Ginagamit sa tuwing nakakaramdam ka ng init ng katawan, bakas sa boses nito ang disgusto. Sino ba naman ang magugustuhan ang marinig na tawagin ang pangalan ng iba sa gitna ng init ng ginagawa? Nagulat naman si Vanessa sa sinabi ni Enrique. Bumangon naman si Enrique at kinuha ang kanyang mga damit. Enrique naman, binigyan lang ni Enrique ng sulyap na masama si Vanessa. Sinuot niya ang kanyang relo saka naglakad patungo sa direksyon ng pinto ng kondo ni Vanessa. Humabol naman si Vanessa sa kanya nang wala pang saplot sa katawan. Niyakap niya ang binata ng patalikod kaya napahinto ito. Inaalis naman ni Enrique ang nakapulupot na nga mga braso ni Vanessa sa kanya. Enrique, sorry na, I'm sorry. Humarap si Enrique kay Vanessa at tiningnan ito ng matiim. Wala ka ba talagang feelings sakin? Katawan ko lang ba talaga ang habol mo? Enrique, ano bang sinasabi mo? Walang tayo, di ba? In the first place, wala naman tayong label. Why are you acting now like may relasyon tayo? Naalala niyang wala nga talaga silang label sa simula pa lang. Ngumisi siya sa pagtatapat ng dalaga sa kanya. Maliwanag na sa kanya ngayon, wala ngang nararamdaman sa kanya si Vanessa, katawan nga lang talaga ang habol nito sa kanya. Samantalang siya, may pagtingin siya rito. Tumalikod na siya at binuksan ang pinto upang umalis. Naiwan naman si Vanessa na nakatayo sa kanyang pwesto, napasabunot siya sa kanyang buhok samantalang ang kanang kamay naman ay nakahawak. Sa baywang niya, bumalik siya sa kanyang kama upang suotin ang kanyang damit. Pagkuwan ay napaupo siya sa gilid ng kama at inisip ang nangyari kanina lang. May gusto ba siya sakin kaya siya nagkaganoon? Akala ko ba buddies lang kami? Inaamin naman niyang gwapo naman si Enrique, matipuno ang pangangatawan. Mabait din sa kanya. Kung may nararamdaman man siya para rito ay nasa 20% lamang ito, ang nararamdaman niya para kay Amber ay ang siyang napakalaking porsyento, wala sa kalahati ang kanyang nararamdaman kay Enrique kung ikukumpara ito sa nararamdaman niya para kay Amber na asawa ng kanyang matalik na kaibigang si Cornelia. Bago pumasok ng gate ay napasulyap si Cornelia sa halamang nasa labas ng gate ng bahay nila. Sa kanyang isip ay baka inayos ito ni Manang Doris dahil nakatayo na itong mabuti. Nakita nila sa CCTV na si Vanessa pala ang may gawa nito. Han, malapit na ang anniversary ng bank, kaya mo bang alagaan ang mga bata? Nandito lang ba si Manang sa araw na yon? Nasa second floor naman si Manang Doris at binabantayan sina Fiona at Morris. Nakapaghapunan na ito bago dumating sa bahay ng mag-asawa. Mukhang wala yata si Manang. Nagpaalam siya sa akin kanina. Okay lang. Uuwi ka rin naman sa gabi eh. Yeah, good luck, Han.
As if namang mahirap bantayan ang dalawang anak natin. Malay mo, baka iiyak sila dahil ayaw nilang pumunta ako sa anniversary. Hindi yan, nakapaghanda ka na ba? Huwag kang magpalapit sa Delphi na yun, ah? Sus, ito naman, selos agad, wala nga akong gusto sa lalaking yun, ikaw lang ang love ko. What? Nakuha naman ni Cornelia ang nais iparating nito kaya sinubuan niya ito ng pagkain. Siya naman ang samubo ng pagkain kay Cornelia, hinawakan pa niya ang baba nito saka kinurot sa pisngi. Nasa itaas naman si Manang Doris habang nakadungaw sa mag-asawang Heneres na kasalukuyang may lambingan moment, napangiti ito habang buhat-buhat si Morris, tinuro pa ng bata ang kanyang mama at papa sabay tawag ng papap at mamam. Narinig naman ng mag-asawa ang tinig na iyon ng kanilang anak kaya tumingala sila sa itaas. Napangiti sila ng mahagilap ng kanilang mga mata si Morris na binubuhat ni Manang Doris. Kumaway ang mag-asawa kay Morris, ngumiti naman ang bata at kumaway-kaway pa sa kanyang mga magulang. Ang pogi talaga ng anak ko, oh, anak mo lang, nakasimangot na saad ni Amber sa asawa habang tinitingnan nito ng matiim. Anak natin, sabi niya rito sabay irap na ikinangisi ni Amber. Pasok na tayo, Morris. Baka lang gameon tayo habang pinapanood ang daddy at mommy mo. Narinig ng mag-asawa ang sabi ni Manang Doris kahit mahina lang ito. Tumangala ulit si Amber sa taas saka binigyan ng isang mabilis na halik si Cornelia nang makitang nakapasok na sa kwarto ng mga bata si Manang Doris. Araw ng Biyernes. Pagkatapos ng trabaho ay nagtungo si Vanessa sa bahay ng mag-asawa ngunit hindi pa dumating galing sa trabaho ang mga ito. Panay ang kanyang pagpindot ng doorbell ngunit hindi ito narinig ni Manang Doris dahil nasa loob ito ng kwarto ng mga bata. Sisiga sana siya upang pagbuksan siya ngunit hindi na lamang niya ito itinuloy. Naglakad-lakad siya sa daan sa unahan ng bahay ng mag-asawa, hinahanap niya yung dalawang aling nakaharap niya noong araw na sinumbatan niya ang mga ito. Sinwerte naman siya dahil nakasalubong niya ang aling na unang sumermon sa kanya ng gabing iyon. Nakatingin ng masama sa kanya ang ale at bago pa man ito makapagsalita ay inunahan na ito ni Vanessa. Nais ko sanang humingi ng tawad, tila hindi naman inasahan yun ng ale, gulat siya sa biglaang pag-iiba ng ugali ni Vanessa. Sorry sa nagawa ko ng gabing yun, sana mapatawad ninyo akong lahat dahil nagising ko ang inyong pagtulog. Parang binabasa naman ng ale ang mukha ng dalagang kaharap niya. Mabuti naman at na-realize mo ang iyong kamalian. Bueno, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, sana lang ay hindi mo na ulitin yun, hindi mabuting asal ng isang babae ang sumambat ng nakatatanda lalo na't ikaw naman ang may kamalian. I'm sorry, o siya, kalimutan mo na ang nangyari, kailangan ko na ang umalis ngayon, sasabihin ko na lang sa ibang kapitbahay na humingi ka na ng tawad. Salamat, umalis na ang ale, nang makalayo ito ay napairap naman si Vanessa. Ang totoo ay nagpapanggap lang ito na mabait. Hindi naman talaga niya nais humingi ng tawad. Gusto lang niyang malaman ng mag-asawa, lalo na mismo ni Amber, na humingi na siya ng tawad at pinagsisisihan niya ang ginawang mali. Bumalik siya sa tapat ng gate ng Heneres, pinindot niyang muli ang doorbell, binuksan naman ito ni Manang Doris dahil nasa baba na ito at narinig niya ito, nagulat pa siya nang makita ang mukhang bumungad sa harap niya. Hi, Manang, malanding bati ni Vanessa at kaagad na pumasok na sa loob. Ano bang ginagawa ng babaeng ito sa bahay ni na Cornelia? Isinara niya ang gate at sumunod sa loob ng bahay. Matapos ang ilang minuto ay dumating naman ang mag-asawa, nagulat din sila nang makita si Vanessa na nakaupo sa mahabang sofa sa living room. Ngumiti ng malapad si Vanessa nang makita si Amber, tumingin siya kay Cornelia at binati ito. Pagkuwan ay ibinalik muli ang tingin kay Amber na ngayon ay nakatitig sa kanya ng matalim na parang gusto siya nitong saksakin ng kutsilyo. Nagkausap sandali ang magkaibigan, nalaman ni Vanessa na wala pala si Cornelia kinabukasan dahil anniversary ng bangkong pinagtatrabahuan nito. Pinagtapat na rin ni Vanessa ang kanyang paghingi ng tawad sa ale kanina, humingi na rin siya ng paumanhin kay Cornelia at kay Amner na naghahanda ng pagkain sa kusina. Habang kumakain ng hapunan, naninibago si Amber dahil sa kinikilos ni Vanessa, hindi ito ang nakasanayang kinikilos gaya noon, nakaramdam siya ng kaba dahil dito sa hindi malamang dahilan.
Masaya naman si Cornelia dahil sa pinapakitang kabaitan ng kaibigan, sa isip niya'y tinupad nga ni Vanessa ang sinabi noong nagkausap sila sa isang coffee shop. Dahil Sabado naman bukas, Vanessa, dito ka na lang matulog, ay dadaan na lang kita sa condo unit mo pagkaalis ko bukas ng maaga. Agad namang sumang-ayon si Vanessa sa alok ng kaibigan, sige, Cornelia, nakaka-stress din kasi sa condo unit ko, wala akong kasama. Pasensya ka na talaga, ha? Hindi pa kita nabisita, sobrang busy ko pa talaga. Ay, okay lang, Cornelia, I understand, marami pang next time. Sa guest room ulit na natili si Vanessa, nasa loob naman ng kwarto ng mga bata si Manang Doris. Nagkwentuhan sandali ang mag-asawang Heneres at napahaba ang kanilang usapan, maririnig pa ang tawanan nila. Let's sleep na, hon, maaga pa ako bukas. Ani Cornelia sa asawa nang maalalang maaga pa pala siyang gigising bukas. Akala ko nakalimutan mo na, ang daldal mo kasi. Ngumusulang si Cornelia saka inayos ang kumot sa kanilang dalawa. Good night, hon, I love you, good night, I love you, too. Hindi naman makatulog si Vanessa sa guest room kaya lumabas ito. Bumaba siya upang uminom ng tubig sa kusina. Babalik na sana siya sa guest room nang humakbang ang kanyang mga paa at huminto sa tapat ng kwarto ng mag-asawa. Inilapit niya ang kanyang tainga sa pinto. Wala siyang narinig na kahit ano kaya binuksan niya ito ng dahan-dahan, tanging ilaw lamang ng lampshade ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng silid ng mag-asawa. Pumasok siya at isinara ng dahan-dahan ang pinto. Mahimbing na ang tulog ng mag-asawa kaya nilapitan niya si Amber. Parang nababaliw na si Vanessa at hindi niya kayang alisin sa kanyang isip at mga mata ang mukha ni Amber. May umuudyok sa kanyang halikan ang mga labi ng lalaki nang tumama ang kanyang tingin dito. Napalunok siya. Sa isip niya'y baka magising ito bigla kapag idinampi niya ang kanyang mga labi sa mga labi ng lalaki. Umiling-iling si Vanessa sa iniisip ngunit sa huli ay lalo lamang lumalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Amber, hanggang sa naglapat ang kanilang mga labi. Nagtagal iyon ng 5 segundo, hindi na kontento si Vanessa, pinasok niya ang kanyang dila sa nakatikom na bibig ni Amber. Bigla namang gumalaw si Amber kaya lumayo ng bigla, napakamot si Amber sa bandang tiyan kaya naitabig nito ang kumot at bahagyang umangat ang damit, kaya naman nasalayan ni Vanessa ang tiyan ni Amber, nag-init ang katawan ni Vanessa. Nababaliw na talaga si Vanessa, parang nilalamo na siya ng kalandian at labis na pagnanasa kay Amber. Doon naman siya pamwesto ngayon sa may gilid sa tapat ng tiyan ni Amber. Itinaas ng kaunti ni Vanessa ang damit ng lalaki at tuluyan din niyang inalis ang kumot sa katawan nito. Napakagat siya ng labi dahil sa nakita niyang well-built na abs ni Amber. Bumaba pa ang kanyang tingin sa bumabakat dito. Nagdadalawang isip siya kung hahawakan ba niya ito o hindi. Ngunit kilala ni Vanessa ang sarili niya kung kaya't sa huli ay nanag pa rin ang kanyang kalandian. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng lalaki. Kakaibang sensasyon ang hatid nito sa kanyang katawan. Bigla namang gumalaw ang kamay niya. Gumalaw naman ng bahagya si Amber kaya binawi agad ni Vanessa ang kanyang kamay. Ilang saglit lang matapos ang paggalaw ni Amber ay ginawa ulit ni Vanessa ang paghawak dito. Hindi naman siya nakontento at ipinasok pa niya ang kanyang kamay sa loob. Ang laki mo talaga, Amber, my baby. Hindi maiwasang naibulong niya sa sarili habang kagat-kagat ang labi. Labis ang kanyang pagkamangha ni Vanessa, naalala naman niya yung sandaling nakita niya ito, natikman pa nga niya ito sa kanyang bibig, nararamdaman na niya ang unti-unting pagkabuhay nito. Na-excite si Vanessa, maaaring nagugustuhan ni Amber ang kanyang ginagawa at sigurado siyang gising ang lalaki anumang oras. Lumuhad siya at dahan-dahan niyang ibinaba ang pajamang suot ni Amber. Hindi naman siya nahirapang gawin yon. Kita ni Vanessa ang laki nito kahit may suot pa. Ilang sandali lang ay narinig niyang umungol ng mahina si Amber kasabay ang unti-unting pagpintig nito. Lalong ginanahan si Vanessa sa ginagawa hanggang sa ipasok na niya ang kanyang kamay. Hindi ulit siya nakontento. Tinaas baba ni Vanessa ang kanyang kamay. Umuungol na siya ngayon ngunit mahina lamang dahil baka magising si Cornelia. Wala naman siyang pakialam kung magising si Amber. Sa sandaling yun ay inilapit ni Vanessa ang kanyang mukha. Napaungol ulit si Amber nang magsimula ng magtaas baba ang bibig ni Vanessa. "Han,
Kahit naiinis siya dahil ang asawang si Cornelia ang binanggit ng lalaki ay hindi na lang niya ito inintindi. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang magtagumpay siya sa kanyang ginagawa. Pikit pa rin ang mga mata ni Amber, naliligayahan siya sa ginagawa ni Vanessa. Napahawak naman ang kanyang mga kamay sa ulo ni Vanessa. Mas diniinan pa niya ang ulo nito upang mas pagigihan pa ang ginagawa nito sa kanya. Han, gumagaling ka na yata sa ganyan. Walang alam si Amber na hindi ang asawang si Cornelia kundi si Vanessa. Hindi na nakatiis si Amber at idinilat na niya ang kanyang mga mata. Inalis niya ang kaliwang kamay sa ulo ni Vanessa habang ang kanang kamay niya ay napasabunot sa buhok nito. Malapit na ako, Han. Nagulat naman siya nang mabaling ang kanyang tingin sa babaeng katabi niyang natutulog. Napakunot siya ng noo nang mapagtantong si Cornelia ang katabi niya sa kama. Ako ang kanyang tingin sa babaeng nasa baba. Nagtataka siya kung sino ito. Naalala naman niya bigla na nasa kanilang bahay si Vanessa at dito ito natutulog. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat nang mapag-alaman niyang si Vanessa nga ito. Tumingin naman si Vanessa kay Amber at binigyan lang ito ng ngiti. Napansin pa ni Amber ang isang kamay ni Vanessa na gumagalaw sa ibabang parte nito. Akmang aalisin ni Amber ang ulo ni Vanessa pero hindi nagpatinag si Vanessa at patuloy pa rin ito sa ginagawa. Tumigil ka nga, Vanessa, umalis ka na rito, baka magising ang asawa ko. Napalingon pa siya sa asawa niyang tulog pa rin, labis ang kabang nararamdaman niya dahil sa kaba at takot na magising si Cornelia at makita silang dalawa ni Vanessa. May kapalyahan namang naisip si Vanessa kaya tumigil siya sa ginagawa. Okay, aalis na ako. Mabuti pa nga, akala naman ni Vanessa na magtatagumpay siya sa naisip. Akala niya ay pipigilan siya nito dahil alam niyang malapit na si Amber pero nagulat pa siya dahil salungat ang inasahan niya. Kaya naman ay malakas niyang hinila ang kamay ni Amber dahilan para mahulog ito sa sahig. Tumama ang likod ni Amber kaya mahina siyang napadaing dahil sa ginawa ni Vanessa. Akmang tatayo na sana siya ay siya namang pagpatong ni Vanessa sa ibabaw nito. Nasa punto at sandali si William na tinitimbang ng kanyang isip ang nangyayari. Ang sarap mo ngang talaga. Amber, finally, natitikman na rin kita ngayon. Hinila naman ni Amber ang buhok ni Vanessa palapit sa kanya at sinabunutan ito at tinakpan ang bibig. Ibinaba naman ni Vanessa ang mukha niya para halikan si Amber habang patuloy sa paggalaw. Napapikit si Amber sa sarap na nararamdaman. Inaamin niyang magaling at agresibo si Vanessa. Pilit niyang nilalabanan ang kasalanang ginagawa ngunit nanaig pa rin ang pagtataksil ng kanyang katawan. Sinasalubong pa niya ang ginagawa ni Vanessa, ganyan nga, Amber. Tinulak naman ni Amber si Vanessa kaya napahiga ito sa sahig. Dali-dali namang lumuhod si Amber. Akala ni Vanessa sa kanya, ilalabas ngunit nagkamali siya. Napasimangot siya. Tumayo na si Amber pati na rin si Vanessa at inayos ang sarili. Pinunasan pa ng kanyang daliri ang malagkit na bagay sa kanyang pisngi. Thank you Amber, ang sarap mo. Umalis ka na. Hinawakan naman siya agad ni Amber sa braso. Binuksan ni Amber ang pinto at tinulak palabas si Vanessa. Ito na ang huling sandali. Hindi na ako makakapayag sa susunod. Agad namang sinara ni Amber ang pinto at nilock ito pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon kay Vanessa. Abot hanggang magkabilang tainga naman ang ngiti ni Vanessa. Sa wakas, Amber. Medyo nainas pa siya dahil ang bilis ng pangyayari. Hindi man lang niya ulit ang nangyari dahil naroon ang matalik na kaibigan niyang si Cornelia. Naalala naman niyang aalis pala si Cornelia dahil anniversary ng bangkong pinagtatrabahuhan nito. Napangisi siya sa kanyang naiisip. Tumayo na siya at nagtungo sa guest room. Binagsak niya ang sarili sa kama at hindi maalis ang ngiti sa mga lobby. Mukhang may magiging ulam na naman ako nito habang wala si Cornelia. Masyado siyang ni-excite sa susunod na mangyayari. I know hindi ka rin makakatiis sakin, Amber. Hindi ka naman pala naiiba sa ibang lalaki. Samasagi pa sa isip niyang magpapakabit pa man din sana siya upang makuha ang loob ni Amber. Ngunit nauna nang may nangyari sa kanila. Nagdadalawang isip na siya kung itutuloy pa ba niya ang pagpapakabait upang magustuhan siya nito. Hindi naman ulit makabalik sa pagtulog si Amber habang nakahiga na sa kama. Iniisip niya na rin ang kasalanang nagawa niya kanina lang. Paano ko nagawa sa asawa ko yun? Sa kwarto pa talaga namin, buwisit talaga ang malanding Vanessa na yun?
sabi ko na nga ba't nagpunta lamang yun dito para may gawing hindi maganda. Magkasabay niyang naramdaman ang iniis, pagkasuklim, pagsisisi, takot, kaba at ang bigat ng loob niya. Wala na, nagtaksil na siya, nangyari na ang kinatatakutan niya, nagkasala na siya sa asawa niyang tapat sa kanya. Nangingilid ang kanyang mga luha, gumalaw naman si Cornelia at bumiling kung kaya't nakaharap na siya ng patagilid ngayon sa nakahigang si Amber. Napabaling naman ang ulo si Amber sa asawa niya, hinaplos niya ang buhok ni Cornelia. "Hon, what will happen to us now? Nagtaksil ako sa'yo, mapapatawad mo pa kaya ako, sa kaibigan mo pa talaga." Sa sandaling yun ay tumulo na ang namuong